The country is allegedly facing a worsening soil health crisis that's threatening food production and the livelihood of farmers. Panawagan ng isang kongresista at mga eksperto, a national strategy based on science. Yan po ang agenda report ni Just Ignacio. Sumabak na agad sa pagsasaka sa palayan si Tatay Randy Buatis ng Agusan del Sur matapos graduate ng high school noong taong 2004. Gusto niya na kasing agad kumita para may pangtustos siya sa kanyang pamilya. Sa 21 years of experience ni Tatay sa pagtatanim at ani ng palay, malaking pangamba para sa kanya ang walang kasiguraduhang may maaani siya matapos gumastos para sa kanyang 3 ektaryang mga pananim. Isa ang fertilizer sa mga pinagagastusan na inuutang pa raw ni Tatay Randy para mas yumabong ang kanyang palay. Pero ang problema, kadalasan, pagdating ng anihan, kakaunti lang ang naaani. Bukod sa nalugi na siya, lubog pa raw siya sa utang. At sa matagal na panahon, ganito raw ang siklo ng kanyang buhay. Ang lupa natin is in a bad state. So ang atin dito, kasi if you will notice, ang yield ng ating mga farmers is getting low. Cost of production ang pangunahing kinakaharap na problema ng mga magsasaka. Ayon kay 2nd District Representative ng Agusan del Sur na si Congressman Adolf Edward Plaza. Kaya ang kanyang advokasya noon pang taong 2022, soil health. Well, ang advocacy ko talaga is really, it's all about soil because I think we forgot about it and it's about time that each and every one of us, most especially the farmers or the stakeholders, would really benefit out of the government program, especially for our National Soil Health Strategy. Matapos ang isinagawang research at pagbisita sa iba't ibang bansa gaya ng Australia para malaman kung paano ang galaw ng agrikultura, soil testing, ang nadiskubring paraan ni Congressman Plaza para unti-unting tuldukan ang problema ng mga magsasaka sa kanilang bayan sa Mindanao. Hindi raw kasi basta may lupa, pwede ka nang basta lang magtanim. At hindi rin porket may fertilizer, matitiyak ang pagyabong ng mga pananim at mataas ang ani nito. I think we have to go back balik tayo sa basic, no? Soil testing, the proper way of doing soil testing is through a laboratory. Then dito lalabas kung ano ang kinakailangan ng ating lupa. And at the same time, depende sa crop kung ano yung klase ng tinanim. May kanya-kanya kasing nutrient na pangangailangan ang bawat halaman. Kabawasan daw sa gastos at mas mataas na ani at kita ng mga magsasaka ang resulta nito. Hindi na kakailanganin pang bumili ng fertilizer nang walang kasiguraduhan kung may aanihin ba sa huli. Ang reaksyon ko pagkarinig ko ng meron ng soil-based fertilization program, na-excite ako at nakuha ko sa sarili ko na malaking tulong to sa amin na mga farmers para malaman namin kung ano talaga ang dapat na fertilizer i-apply sa lupa namin. Dati, 45 sako raw ang naaani ni Tatay Randy, pero matapos daw sundin ang programa. Umabot ng 114 bags per hektar na ang ani ko. Siguro ma'am, noon sa farmers practice, yung kita ko lang siguro mga pinakataas na yung 15,000. Ngayon, siguro almost 40 yung kinita ko per kuwan. More than kalahati, ma'am. Kalahati talaga ang kuwan. Para mas maunawaan pa ang importansya ng soil health, 3 araw na forum naman ang umarangkada nitong unang linggo ng Disyembre sa Agusan del Sur, kasama ang stakeholders ng agrikultura. I think from this, the Australian perspective, when is the Prime Minister, the Albanese, Australian Prime Minister Albanese and the Philippine President Bongbong Marcos signed the MOU in soil health. Every different indicator of soil health, in my opinion, it needs to be tested
rigorously with scientific experiments, and it needs to be tested for every major soil and crop combination. We should not forget that we're doing this for the farmers. Otherwise, we should stop what we're doing. Food security sa bansa at mapabuti ang buhay ng mga magsasaka ang end goal ng buong programa. Suportado rin ng national government ang advokasiyang ito, kung saan dumalo sa World Soil Day si Senator Kiko Pangilinan, ang chairman ng Senate Committee on Agriculture, Food and Agrarian Reform. And you can be rest assured, pagtulungan natin sa national, sa local, tiyakin na ang suporta sa ating agriculture sector ay buo. Hindi ninanakaw, sabi ko nga, correct spending, hindi corrupt spending. Madalas na natetake for granted, lupa pa rin ang pinakapundasyon sa ilan sa ating mga kinukonsumo. Dugot pawis ng mga magsasaka ang nagpapatunay na ang pangangalaga sa lupa, gaya ng pagpapabuti ng kanilang kaalaman sa soil testing, ay hindi lang tungkol sa pag-aani, kundi tungkol din sa kinabukasan ng susunod na henerasyon. At gaya ni Tatay Randy, sana'y maging inspirasyon siya na may pag-asa sa ilalim ng ating mga paa. Para sa Agenda, Just Ignacio, Billionaire News Channel.